Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin ang isang nakakahiyang pangyayari sa Department of Agriculture, lalo na sa ipinagmamalaki ni Pangulong Marcos Jr. na Kadiwa Store. Okay, bakit nakakahiya? Kasi ang overall in charge ng Kadiwa Store, yung tawag nito, Food Terminal Incorporated Vice President for Operations, si John Gabriel Trinidad III was ordered dismissed from the service by the Ombudsman. Ulitin ko Vice President for Operations ng Kadiwa, John Gabriel Trinidad III, suspended. Na-suspend pala. But nagkaroon na ng final decision ang ombudsman. Mayroon ng resolution ng ombudsman. Nilabas nila last Friday. Dito pala, Friday ngayon. Tama ba? Ngayon, Friday, wala na. Tuluyan ng dismiss from the service without any benefits itong in charge sa Kadiwa Store. Wow! So mamaya talakayin ko mamaya yung detalye. Isa pang mataas na opisyalis ng DA, si DA Assistant Secretary for Consumer Affairs, Christine Evangelista. Nung una, suspended habang iniimbestigahan. Ngayon, final resolution ng ombudsman, dismiss na from the service itong si ASEC Christine Evangelista. So, dalawa po sila na dismiss from government service without benefits. Ang kasalanan nila is grave misconduct, gross negligence of duty, conduct prejudicial to the best interest of the service. Okay? Tapos, hindi lang yan. Kakasuhan din sila. May probable cause for these two officials ng DA filean ng graft and corrupt criminal charges sa Sandigan Bayan. Ang violation nila is tinitignan ko The Ombudsman found probable cause to indict Evangelista and Trinidad along with the other individuals in conspiracy with one another for violations of Section 3 of RA 3019 as amended and for violation of Article 172, Paragraph 2 of the Revised Penal Code. So, ulitin ko dismiss from the service ang dalawa dahil sa overpricing of sibuyas. Malala nyo, nung December, nagkaroon ng grabe, parang ginto ang presyo ng sibuyas. 700 to 800 pesos per kilo. So, itong DA officials, nag-manipulate sila ng minanipulate nila yung presyo. Okay? Nagkaroon ng artificial shortage. And then, bumili sila ng sibuyas sa isang multipurpose cooperative, yung Bonena Multipurpose Cooperative. Walang bidding. Ang ombudsman may ebidensyang nakuha, CCTV footage, may isang tao na nagdala lang ng sobre. Tinanggap nitong si John Gabriel Trinidad III, yung Vice President for Operations ng Kadiwa. Kaya malakas na ebidensya yun. So, manipulated, walang bidding.
Tapos ganon, may sobre. Okay, may iba pang DA officials na suspend, but yung administrative case nila dismiss na for lack of evidence. Ito po si DA Admin Officer 4 Eunice Biblianas, DA OIC Chief Accountant Lolita Hamila, at saka si FTI Budget Division Head Juanita Lualhate. Lack of evidence, kaya ano na sila, lusot na. Okay, bakit ko nasabi na nakakaya? Kasi itong ipinagmamayabang ng Pangulong Marcos na parang brainchild o brainchild ng kanyang tatay. Maganda ang resulta ng Marcos Sr. Ngayon, gusto niyang gayahin. Kaya lang lumalabas, mahina sa diskarte, mahina sa implementation itong Marcos Jr. So, itong nangyari, kadiwa ito, ginastusan natin, if I'm not mistaken, 137 million pesos ang ibinayad sa overpriced onions. 536 pesos per kilo binili ng gobyerno sa isang multipurpose cooperative. Ibinenta ni BBM sa kanyang pinagmamayabang na kadiwa 170 pesos per kilo. Para lang mag-look good siya, para magmukha siyang gwapo na kaya niyang mapababa ang presyo ng sibuyas. But in reality, kagagawan na yon ng mga hoarding smugglers and hoarders. Okay, so according to my puting ahas sa DA, ito daw na suspend, ano daw ito? Anong tawag noon? Sacrificial lambs. Hindi sila parang napag-utusan lang. Sumunod lang sila sa kanilang boss. Ulitin ko may puting ahas sa DA. Inutusan lang itong si Asek Bangilista at itong si John Gabriel Trinidad ng Kadiwa na utusan sila, at ang pagkakamali nila, sumunod. Nagpirma ng mga papeles, tumanggap kung ano yung tinanggap. Kailang utos. Ngayon, ang mga nag-utos, libre. Walang kasi nasa likuran lang. Ang nasa front line, itong mga kawawang sacrificial lambs na DA official. So, yun po ang masakit. So, lesson learned. Huwag po tayong basta-basta pumipirma ng dokumentos na hindi natin pinag-aaralan yung implication. Mabuti ako, naka-retire na ako. Noong una, may mga ganyan din akong pinipirmahan, mga malalaking amount na, example, mga properties ba o procurement, malalaki. Takot na takot akong pumirma, baka sumabit. Mabuti na lang at nalusutan ko, wala akong sabit at naka-retire ng maayos. So, anong ibig sabihin nito? Yung korupsyon sa DA, yung kadiwa na yan, grabe. Okay, ilan ang budget ng kadiwa? 472 million pesos budget. Tanong, may kadiwa store ba sa inyong mga lugar? Ang karamihang sagot na natatanggap ko is wala. Nabibilang mo lang sa kamay yung bilang ng kadiwa store. Karamihan dyan, yung nasa harap ng DA office sa Quezon City, nandyan pa konti-konti sa Metro Manila, sa mga probinsya wala. Matagal na po akong naghahawak ng kadiwa store.
dito sa Misamis Oriental o sa Bukidnon, lalo na sa Bukidnon kasi maganda yung concept ng Kadiwa. Kasi kung may Kadiwa store, ang mga farmers, yung mga tinutulungan nating talandig dwellers, talandig tribesmen na nagtanim ng sayuti, kung may Kadiwa sana, dalhin namin yung sayuti nila doon sa Kadiwa market o store. So, direct makabenta sila sa consumer. Ba't wala? Ang tanong, bakit wala? Na may budget na 472 million pesos. Halos half billion eh. Ang nangyari, itong Kadiwa ni Mr. President BBM, girilya, pasulpot-sulpot lang, magkaroon lang ng Kadiwa kung, sabal, magbisita siya sa isang lugar, parang papogi sa kanya na may Kadiwa. Yon, magkadiwa ang day. Pag wala na naman ang presidente, wala na naman. Anong klaseng programa yan? Ang Kadiwa nung panahon ng Marcos Sr., permanente sa isang lugar at marami. At nakatulong sa mga farmers. Itong Kadiwa ni PBBM, maiwan ko na lang. Papogi, pasikat. And then, personally ako, hindi ko nararamdaman ang tulong ng Kadiwa sa mga farmers kasi ako, involved pa ako sa pagtulong ng mga farmers.